Sinisigurado po namin na bago pumirma, naintindihan yung panukala na nakasaad doon sa signature sheet. Kasi alam niyo po, ang kagandahan po nito, yung signature sheet, nandun na nakapalaman yung panukala sa pag-amenda sa konstitusyon. So there's no way na sila pumirma na hindi man lang nila binasa. In fact, there's a short lecture, and then after having them sign, or before having them sign, tinatanong nila, ikaw ba ay sumasang-ayon na ito yung panukala na ito ay susuportahan mo, at base dito sa panukalang ito ay ikaw ay sumusuporta. So this is the proper way. This is the constitutional process on how to do or implement the People's Initiative. Dahil ayaw na natin maulit yung constitutional infirmities na nangyari doon sa Lambino case. Hindi ba kayo concerned? Sorry, Mase, follow up lang. Sir, na dahil nga may mga ibang instances sa ibang parts ng Pilipinas na hindi nga maganda yung gawi ng pagpapapirma, baka ma-invalidate yung ginagawa nyo na sa tingin nyo ay tama naman. Well, that is not the true representative of the entire movement. Siguro, these are cases na kung saan independent of the mass movement of this People's Initiative. Nagkailan-ilang lang yan. And sometimes, yung mga allegation naman ay wala naman proof. Kwento-kwento lang. Doon naman sa pumirma na hindi nakaintindi, you can withdraw your signature if you don't understand the petition that you have signed. And as I said, before you sign, intindihin dahil ito kapakanan ng ating bansa.